Ay, salamat. At gumaan-gaan din ang pakiramdam ko. Maraming salamat sa iyo, Kevin Iho. Maasahan ka talaga, manang-mana ka sa iyong ama. Ay, kahit papano naibsan ang lungkot ko kapag naalala kong wala na ang kaibigan kong yun. Wala ka naman ho yun, Mang Pido. Kayo pa ba? Basta ba, pag nawag na ho kayong sasakay ulit sa kalabaw ng nakainom. Para naman hindi ho kayo nababalian. Mamaya niyan, mas malala pa din ang abutin nyo sa susunod eh. Sigurado kung nandito pang tatay, sasabunin na naman kayo nun. Ikaw naman, Iho. Sinermunan mo pa ako. Siya nga pala, hindi lang pala pagpapahilot ang ipinunta ko rito. Ay, ibibigay ko rin ito sa iyo. Oh, kanino ho galing yung sulat na to, Mang Pido? Galing yan kay Rosenda, Iho. Yahin mo siya. Siya ang panganay na kapatid ng iyong ina. Taga rito din siya sa atin noon, pero buwat nang ikinasal ay sumama na siya sa asawa niya doon sa Biliran at doon na nanirahan. Sa pagkakaalam ko, doon tumakbo ang nanay mo nang iwan niya kayo ng iyong itay. Ganun na ho ba? Ano naman kayang kailangan sa akin ng tiyahin kong yun, Mang Pido? Ay, basahin mo ang sulat para malaman mo, Iho. Anong? Diyos ko. Oh, bakit parang bigla kang nanlumo? Anong sabi niya sa sulat, Iho? May kapatid daw ako sa ina, Mang Pido. 20 anyos pa lang. Karen daw ang pangalan. Talaga? Ay, nakapag-asawa pala uli ang iyong ina. Pero teka, kung 20 anyos na ang kapatid mo, ibig sabihin... Tama ho kayo. Ang sabi dito sa sulat, nang iwan daw kami ni nanay nung 8 taong gulang pa lang ako, nagdadalang tao na siya sa ibang lalaki. Kaya siya umalis at nagpakalayo-layo. Dahil ayaw daw niyang ipaako kay tatay ang anak ng dati niyang amo na siyang nagsamantala sa kanya. Ikaw pala, pare. Narinig ko lahat ng usapan ninyo ni Tatay Pre. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita dun. Ikaw? Pare, ako na lang. Samahan mo na lang ang tatay mo dito. Mas kailangan ka niya. Ano ka ba? Malakas pa sa kalabaw itong si Tatay, pare. Isa pa, siguradong pakikinabangan mo ko dun. Malay mo, mapalaban ka dun. Maigi na yung may resba ka. Para namang hindi mo alam kung gaano kagaling at kalakas tong kaibigan mo. Kahit talimaw pang makaharap mo dun, yakang-yakin natin yun. Sus, dumali ka na naman sa pagiging basagulero mo, pare, ha? Mabuti pa nga ganyan na gawin mo, Tinoy anak. Tutal ay magkasanggang magkasaga naman kayo nito ni Kevin. Ganyan-ganyan din kami ni Arnaldo noon. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang sasagot sa pamasahe at panggastos ninyo papunta roon. Tutal maganda ang kinita ko nitong nakaraang anihan. At isa pa, huwag ka rin mag-alala dito sa sakahan mo, Kevin. Ako na rin ang bahala rito habang wala ka. Umalis na kayo sa lalong madaling panahon. Ay, sige na nga. Maraming salamat po sa inyo, Mang Pido. Walang ganuman. Siguraduhin mong iuuwi mo rito ang kapatid mo. Para makilala ko rin siya, ha? Opo, pangako po yan. Heto mga iho, magkape muna kayo. Pasensya na kayo ha. Hindi ko kasi alam na ngayon kayo darating. Kaya hindi ako kagad nakapaghanda ng makakain. Ayos na ho ito, Tia Rosenda. Hindi pa naman ho kami nagugutom. Kumain po kami sa karinderya bago kami pumunta rito. Rosenda na lang, Kevin. Masyadong mahaba ang Rosenda. Ay, siya nga pala. Ikinalulungkot kong nangyari sa tatay mo, iho. Hindi ko inaasahang wala na pala si Arnaldo. Ay, nakapanghihinayang. Napakabait ng bayaw kong yun. Sana pala, noon ko pa sinubukang magkaroon ulit ng ugnayan sa inyong mag-ama. Pasensya ka na, iho. Ipinangako ko kasi sa kapatid kong si Rosita na kahit kailan ay hindi ko ipapaalam sa inyo ang totoo para hindi na magulo pa ang buhay ninyong mag-ama. Kung hindi pa nalalagay ngayon sa peligro ang buhay ni Karen, hindi ko pa maiisip na... Rosenda, mabuti po ho. Huwag na nating pag-usapan yan. Tapos na rin naman ho yun eh. Hindi nyo na rin ho kailangan pang sisihin ang sarili nyo. Wala naman pong may gusto nang nangyari. Sa ngayon po,
Ang gusto ko lang ay magkakilala kami ng kapatid ko at makita si nanay ulit. Yun na nga, iho, ang gusto ko pang ipagtapat sa'yo. Matagal nang wala si Rosita. Wala ng kapatid ko. Nagkaroon siya ng komplikasyon nung ipinanganak niya si Karen. At dahil doon, hindi niya nakinaya ang panganganak. Pasensya ka na talaga, Kevin. Sinadya kong hindi ito banggitin sa sulat na ipinadala ko sa ama mo dahil natatakot akong baka hindi niyo tulungan si Karen. Natakot akong baka sisihin niyo siya sa lahat ng nangyari sa pamilya ninyo. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa nang malaman ko mula kay Tia Rosenda na pati pala ang nanay ko matagal nang pumanaw. Pakiramdam ko noon, pinaglalaroan ako ng tadhana. Buti na lang talaga at kasama ko noon ang kaibigan kong si Tinoy na nananatiling nakasuporta sa akin para hindi ako bumigay sa mga balitang nalaman ko. Hindi siya nagsasalita noon pero naramdaman ko ang pagtakip niya sa balikat ko na parabang nagsasabing nandoon lang siya para sa akin. Ang totoo, iho. Sinisisi rin ni Karen ang sarili niya sa lahat ng kamalasang ito. Simula pagkabata niya, ang tingin niya sa kanyang pagkatao ay isang malaking pagkakamali lamang. Kaya ganang tumuntong siya sa tamang edad. Nagdesisyon siyang pumasok sa kumbento at ialay ang kanyang sarili sa Diyos. Nang sa ganun daw, ay mabawas-bawasan man lang ang kanyang kasalanan. Pero hindi naman kasalanan yun ni Karen. Wala siyang kinalaman sa ginawa ng tatay niya. Hindi niya rin kagustuhan lang mawala si nanay sa panganak sa kanya. Diyos ko, nakakaawa naman ang kapatid ko. Gusto kong magpasalamat na ganyan kalawak ang pangunawa mo, iho. Anak ka nga ni Arnaldo. Napalaki ka niya ng tama at mabuting tao. Kaya masaya akong nakita kita ngayon. Kung alam mo lang, matagal ka na rin gustong makilala ni Karen. Buhat nang sabihin ko sa kanya na may nakatatanda siyang kapatid. Kaya lang, natatakot siyang makipag-ugnayan sa iyo. Dahil ayaw niyang guluhin ka. Huwag ho kayong mag-alala, Senda. Ilalabas ko sa kumbentong yun si Karen. Pero iho, hindi ko alam kung paano natin gagawin yun. May dahilan kung bakit kay Arnaldo ko piniling humingi ng tulong, iho. Mawalang galang na po, Aling Rosenda. Kanina ko pa po kasi gustong itanong to eh. Ano po bang meron dun sa kumbentong yun? At hindi makalabas-labas si Karen? Ano pong kababalagan ang bumabalot dun? At mukhang takot na takot kayo. Babanggit pa lang ang tungkol dun sa lugar na yun. Biglang bumaling si Tia Rosenda kay Tinoy na hindi na nakatiis pa sa pananahimik niya sa isang tabi. Kahit naman ako ay nahihiwagaan din, kaya hindi ko masisi si Tinoy. Hinintay ko na lang din na sumagot si Tia Rosenda sa tanong niyang yon, habang iniisip ko kung anong aksyon ang gagawin namin para mailabas doon ang kapatid ko. Ang totoo, hindi ako sigurado kung ano ba talagang meron sa loob ng kumbentong yun. Ho? Paano kung hindi nyo alam, Tia? Akala ko ba? Ang alam ko lang, nasa panganib ang kapatid mo, iho. Dahil yon ang sinabi niya sa akin sa huling sulat na ipinadala niya. Sinabi niya doon na baka hindi na kami magkita pang muli. Kung hindi ako hahanap ng magaling na albularyong pwedeng magligtas sa kanya, hindi na raw siya hahayaang makawala ng punong madre sa kumbento dahil nalaman niyang sekreto nito. Ano ho? Paano po kayo umabot sa desisyong kinailangan yung humingi ng tulong kay tatay? Paano nyo nalamang albularyo ang kailangan ng kapatid ko at hindi mga pulis? Mahirap ipaliwanag, iho.
Mas mabuting si Paul ang kausapin niyo tungkol dito para mas maipaliwanag niya ng maayos sa inyo ang sitwasyon. Sino naman ho yun, Aling Rosenda? Dati siyang kasamahan ni Karen sa loob ng kumbento. Isa rin sa mga nobisyang ikinulong ng punong madre doon. Pero ayon kay Karen, nakatakas ito. Kalakip ng huling sulat na ipinadala ng kapatid mo sa akin, Kevin, ay ang address ni Paula. Kinakailangan natin siyang puntahan dahil siya lang ang makapagpapaliwanag sa atin ng malinaw kung ano ba talagang nangyari. Iniabot sa akin ni Tia Rosenda ang isang piraso ng manipis na papel kung saan nakasulat ang impormasyon ng babaeng sinasabi niya. Napabuga ko ng hangin dahil sobra akong naguguluhan noon sa sitwasyon. Hindi pa rin kasi malinaw kung ano ba talaga ang lagay ng kapatid ko. Hindi ko maiwasang makapag-isip ng masama. Nag-aalala talaga ako para kay Karen. Kung ganun, Tia Senda, bukas na bukas po. Pwede bang samahan niyo akong papunta dun sa address na to? Oo naman, iho. Paganda natin yun, pare. Parang ibang kutob ko rito eh. Ganon din ako. Kaya ang mabuti pa, magpahinga na kayo at kumain ng maayos mamayang hapunan para makabawi kayo kaagad ng lakas mula sa pagod na inabot nyo sa biyahe. Aayusin ko lang ang kwartong tutulugan ninyo. Maraming salamat po, Tia Senda. Walang anuman, iho. Ako nga dapat ang magpasalamat sa inyo eh. Hinaplos ni Tia Rosenda ang mukha ko gamit ang likod ng kanyang palad. Parang nakaramdam ako noon ng kung anong init sa dibdib ko. Kamukhang kamukha kasi ni nanay si Tia Rosenda. Mas matanda nga lang ang itsura nito. Pareho silang magagandang babae. Kahit papaano pakiramdam ko ay kasama ko si nanay ng mga sandaling yon. Kaya naman medyo nadagdagan pa ang determinasyon kong makuha ulit si Karen sa kamay ng malupit na madreng yon. Gusto kong ako mismo ang magsabi sa kanya na hindi siya isang pagkakamali lang, na nandito ako at handa akong tumayong kuya para sa kanya. Tao po! Tao po! Paula! Si Aling Rosenda to. Yung tiyahin ng kaibigan mong si Karen sa kumbento. Nandyan ka ba sa loob? Pre, sigurado ba kayo may nakatira dito? Parang abandonado na tong bahay eh. Sobrang liblib pa nitong lugar. Halos maganda ligaw-ligaw na nga tayo sa pagpunta rito eh. Tingnan mo nga oh. Paggabi na ulit. Tapos wala naman pala tayong mapapala rito. Dapat kasi sinugod na lang natin yung kumbento eh. Eto yun, pare. Tama naman dun sa sinabi ni Karen sa sulat. Isang bahay sa gitna ng palayan. Siguro, lumabas lang sila o kaya natutulog sa loob. Tulungan mo na lang kaming kumatok. Isa pa, hindi rin maganda magpadalos-dalos tayo. Baka lalong mapahamak ang kapatid ko. Teka. Oo nga pare. May tao nga. Ayun oh. Sumisilip sa bintana. Paula, iha! Ako ito, si Tia Rosenda mo! Hindi na nakaiwas pa sa amin yung dalagang sumisilip doon sa maliit na siwang ng bintana nang mapansin siya ng kaibigan kong si Tinoy. Iyon ang mismong address na inilakip ni Karen sa kanyang sulat kaya hindi kami pwedeng magkamali. Halatang napilitan yung babae na pagbuksan kami ng pinto. Yung mukha niya nang bumungad siya sa amin para siyang takot na takot. Palinga-linga pa siya sa paligid. Bakit kayo nandito? Liblib ang bahay namin ito ng mga magulang ko. Paano nyo kami nahanap? Teka. Relax ka lang, miss. Nandito lang naman kami dahil may gusto kaming itanong sa'yo. Hindi nyo na ako dapat pinuntahan pa. Ayoko na magkaroon ng ugnayan sa kahit sino may kinalaman kay Madre Salud. Hindi ko kayo matutulungan. Pasensya na. Makakaalis na kayo. Pero Paula, ikaw na lang ang makakatulong sa amin. Nasa panganib ang pamangkin ko. Hindi namin alam kung anong nangyayari sa kanya sa loob ng kumbento kaya... Hindi na siya makakalabas pa doon, Tia Rosenda. Pasensya na kayo.
Pero ngayon pa lang, ipagluksa niyo na siya. Para ngayon pa lang matanggap niya ng hindi na siya babalik pa ulit. Makakaalis na po kayo. Sandali, miss. Bigla ko nalang hinawakan ng braso ng dalagang si Paula. Nakikiusap ang mga mata ko habang tinititigan ko siya. Hindi ko siya masisi sa nabitiwan niyang mga salita dahil halatang halata ko sa mukha niya ang sobrang takot. Bukod doon, hindi ko naiwasang mapadako ang tingin ko sa leeg niya na may 3 malalaking pilat na para bang kinalmot yon ng mabangis na hayop. Nakikiusap ako sa'yo. Gusto ko pang makilala ang kapatid ko. Parang awa mo na. Kapatid? Ikaw yung kapatid ni Karen? Oo. Ako nga. Paano mo nalaman ang tungkol sa akin? Wala. Nabanggit lang ni Karen sa akin minsan na meron nga raw siyang kapatid na lalaki. Pero hindi niyo alam kung anong klaseng halimaw ang binabangga niyo. Hindi niyo siya kaya. Wala na tayong magagawa palaban sa kanya. Paula, anak. Bakit hindi mo papasukin dito sa loob yung mga kaibigan mo? Dito nyo na ituloy ang pag-uusap ninyo. Malapit nang kumagat ang dilim. Mas delikado kung mananatili kayo dyan sa labas. Itay, Pagbigyan mo na sila, anak. Alam kong nag-aalala ka rin sa kaibigan mo dahil palagi mong tinitingnan ang litrato ninyong dalawa noong nasa loob pa kayo ng kumbentong yon. Mahalaga rin si Karen sa iyo, anak. Hindi mo kailangang itago yon. Itay, nag-aalala lang ho ako sa inyo. Paano kung pati kayo? Malakas pa ako, anak. Kayang-kaya ko pang sarili ko. Kaya huwag ka mag-isip ng kung ano na dyan. Tulungan nun sila para makasama rin nila ang kaibigan mo. Sa pangawambinsing yon ng tatay ni Paula na bigla na lang sumulpot sa likuran niya mula sa loob ng bahay, sa wakas ay pumayag din ang babae na tulungan kami. Bahagya niyang nilakihan ang pagkakabukas ng pintuan at inaya kami papasok sa loob. Maraming salamat. Ikukuha ko kayo na may inom. Ay, salamat to, Manong. Kanina pa talaga ako nauuhaw eh. Maupo kayo. Ay, salamat, Iha. Siya nga pala. Ito ang pamangkin kong si Kevin. Gaya ng sinabi niya kanina, kapatid siya ni Karen sa ina pero hindi pa sila kahit kailan nagkikitang dalawa. At ito naman si Tinoy, kaibigan niya. Paula, Iha, tatanawin namin bilang malaking utang na loob sa iyo ang tulong mo kung sakali. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Paula. Gusto kong sabihin mo sa amin ngayon kung anong klaseng tao bang namumuno sa kumbentong yun at kung bakit niya ikinukulong ang kapatid ko. Tao? Hindi tao si Madre Salud. Isa siyang halimaw. Isa siyang aswang. Ano? Teka. Aswang? Akala ko simpleng leader lang ng kulto ang kalaban natin dito. Hindi. Nagkakamali kayo ng hinala. Aswang si Madre Salud. Isang halimaw na nagpapanggap na alagad ng Diyos. Kitang-kita namin ni Karen kung paano niya inubos at pinuyo ang dugo ng isa sa mga kasama namin. Kung paano niya kinain ang laman loob noon. Yun ang dahilan. Kaya hindi niya na kami gusto makalabas pa ng kumbento. At hanggang ngayon, pinaghahanap niya pa rin ako. Ay, Diyos ko! Ang pamangkin ko! Hindi ako nakasagot sa sinabi ni Paula. Parang natuyo bigla ang lalamunan ko. Paano ko lalabanan ang halimaw na yon? Anong alam ko sa pagpatay sa isang makapangyarihang aswang na namumuno at nagtatago sa loob ng isang kumbento? Pwede bang malaman kung nasan itong kumbentong to? Anong balak mong gawin? Di ililigtas si Karen, ano pa ba? Pare, huwag tayo magpadalos-dalos. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Paula? Aswang ang kalaban natin. Anong alam ko dun? Walang itinuro si tatay sa akin kung paano pumatay ng aswang. Isa lang siyang simpleng albularyo na eksperto sa panggagamot. Para saan pat isinama mo ko rito? Ano namang alam mo sa pagpatay sa mga aswang, pare? Pare, kahit kailan ba,
Hindi ka nagtaka kung paano naging matalik na magkaibigan ang mga tatay natin? Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala namang nabanggit na kahit na ano si tatay tungkol kay Mang Pido eh. Manunugis ng aswang ang tatay ko noong araw, pare. Doon sila naging magkaibigan ni Mang Arnaldo. Ang tatay mo nagsusupply ng mga pangontra at parangga kay tatay laban sa mga aswang. Teka, dinala mo ba yung libretang itim ng tatay mo? Kung saan niya isinusulat kung paano gawin ang mga halamang gamot at mga pangontra niya? Oo. Ngayon ko lang nalaman ang lahat ng yan, pare. Hindi na rin naman binabanggit pa ni tatay ang tungkol dito dahil matagal na siyang tumigil sa panunugis ng aswang. Buhat nang maging anak nila ako ni nanay. Pero habang lumalaki ako, gaya ng ginawa sa'yo ng tatay mo, itinuturo niya naman sa akin lahat ng nalalaman niya sa pagpatay ng aswang. Kaya sa tingin ko, makakatulong ako ng malaki sa problemang to ng kapatid mo. Parang nakaramdam ako bigla ng bagong pag-asa kahit papaano dahil sa sinabing yon ng kaibigan kong si Tinoy. Talagang wala akong kaalam-alam na may ganun palang nakaraan ng tatay niya. Bigla akong naalala noon yung mga panahon na nakikita kong tinuturuan siya ng tatay niya kung paano gumamit ng itak o iba't ibang gamit para sa pakikipaglaban noong mga bata pa kami. Hindi kasi ako mausyosong tao. Kaya kahit kailan ay hindi ako nagtanong noon kung para saan ba yon. Yun pala, ito ang dahilan. Mabuti naman kung ganun. Kahit papano, siguro magkakaroon kayo ng laban sa kanya. Yung kumbento, nakatayo sa gilid ng bundok, medyo malayo rito. Mahirap yung puntahan. Pero nakarating na doon si Aling Rosenda. Kaya sigurado maituturo niya yun sa inyo. Pero kung pupunta kayo doon, kailangan may alam kayo sa loob ng kumbento. Dahil may mga pasikot-sikot doon na hindi agad makakita ng tagalabas. Doon itinatago ni Madre Salud ang mga biktima niya. Hindi pa lahat ng mga nobisyo doon alam ang tungkol sa sekreto niya? Hindi. Kahit naman kami ni Karen noong una, nautos sa pekang pagkatao niya. Kilala namin siya bilang mabait na punong madre. Mapagpasensya, masayahin, at bukod pa doon sobrang ganda niya. Mukha siyang diyosa. Kaya ngayon pala binabalaan ko na kayong tatagan ng pagpipigil niyo. Na hindi niyo aakalain may edad na siya. Dahil parang kaedad lang din namin siya ni Karen. Yun pala, nakakapangilabot ang sikreto niya. Sa likod ng maganda niyang mukha. Ibig sabihin, kumakain siya ng mga dalagang nobisya sa kumbento para panatilihan ang ganda ng panlabas ng itsura? Oo, ganun na nga. Siya mismo nagsabi sa amin ni Karen na tuwing ika-3 buwan, pumipili siya ng isang nobisya at yun ang ginagawa niyang pantawid gutom. Tuwing 3 buwan? Ilang buwan na mula nang makita niyo siya ni Karen na kumain ng tao, Paula? Magdadalawang buwan na rin na nakakalipas. At sinabi niya sa amin na kami raw ni Karen ang susunod niya. Itinulong niya kami sa isang sikretong silid. Hanggang sa nakahanap kami ni Karen ng paraan para makatakas. Pero nahuli nila siya. Ako lang ang tuluyan nakalabas ng kumbento. Ibig sabihin, malaki ang tsansang buhay pang kapatid ko. May mahigit 1 buwan pa tayo. Narinig ko nga ang tungkol sa ganyang uri ng aswang noon. Tama! Hindi nga nagbabagong itsura nila, di gaya ng ibang lahi ng aswang. Nananatili silang itsurang mga tao, kahit gabi. Kaya madali silang makapanloko. Pero oras na mahinto ang pag-inom nila ng dugo at pagkain ng mga lamang loob, mangungulubot ang kanilang mga balat at magsisimula ng lumabas ang kanilang tunay na edad. Bakit ganoon, pare? Ang sabi sa akin ni tatay noon, karaniwan daw sa mga aswang, kalahating tao, kalahating hayop. Kaya meron silang kakayahang magpalit-palit ng anyo. Bakit hindi nagbabago ang itsura ni Madre Salud? Kasi pare, ang lahing pinanggalingan ni Madre Salud, hindi talaga galing sa natural na mga aswang. Anong ibig mong sabihin? Ang lahing pinagmula ni Madre Salud, nabuo sila sa pamamagitan ng pagsamba sa dilim. Mga dati silang taong may alam sa lihim ng kapangyarihan, gaya ng mga babaylan, albularyo, mangkukulam, mambabarang, o kluban. At ang pagkain ng kapwa nila tao, ang kapalit ng immortalidad nila, ayon sa kasunduan nila sa mga demonyo. Teka, Kevin, tama? Bakit hindi mo alam ang tungkol sa mga sinasabi nitong kaibigan mo? Akala ko ba anak ka ng albularyo? Pasensya na. Hindi ito ang expertise ng tatay ko.
Ngayon ko lang din nalalamang marami palang alam tong kaibigan ko pagdating sa mga aswang. Wala naman kasing ganito sa lugar namin eh. Inubos na kasi sila ni tatay at Mang Arnaldo noon. Tsaka isa pa ito kasing kaibigan kong si Kevin Miss. Masyadong seryoso sa buhay. Tutok na tutok sa pag-aasikaso sa sakahan nila. Kaya wala tong panahong mag-aksaya ng oras noon sa pagtatanong tungkol sa mga aswang. Ganon ba? Pero magaling itong gumawa ng pangontra at halamang gamot. Tatay niya kayang pinakamagaling sa lugar namin noon. Kung ganon, magagamit niyo yun laban kay Madre Salud. Sige. Pero kailangan ko munang alamin sa'yo kung paano kami makakapasok sa loob ng kumbentong yun at kung paano kami makakalapit sa madring yun para makabuo muna kami ni Tinoy ng plano. Mahirap kung ituturo ko lang yun sa inyo dahil masyadong komplikadong pagkakagawa ng kumbentong yun. Ang mabuti pa, sasamahan ko na lang kayo. Talaga? Sasamahan mo kami? Oo. Basta, ipangako niyo makakauwi ako ng ligtas sa tatay ko. Nagkatinginan muna kaming saglit ni Tinoy bago namin parehong tinanguan si Paula. Siyang dating naman ng tatay niya na may dalang mga tasa ng kape at inihain yon sa harap namin. May dala rin siyang isang pitsyel ng malamig na tubig. Eto, uminom muna kayo o kaya ay magkape. Mamili na lang kayo kung anong gusto ninyong inumin. Maraming salamat to. Tubig na lang sa akin, Manong. Mang Joey na lang ang itawag ninyo sa akin. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa amin, Mang Joey. Hindi na rin po kami magtatagal. Pagkaubos po nitong kape, uuwi na rin kami. Total, nakausap na po namin ang anak niyo. Wag na wag ninyong gagawin yan, iyo. Ang mabuti pa, dito na lang kayo magpalipas ng gabi. Madilim na ang daan sa labas at mukhang... Bigla na lang tumingin si Mang Joey sa labas ng bintana na hindi naman nakabukas. Para bang may kung anong pilit siyang inaaninag doon. Nagtaka kami, kaya napalingon din kami sa direksyon na tinitingnan niya. Sa palagay ko'y nasundan kayo ng kampo ni Salud. Tingnan ninyo ang aninong nakatayo sa may bintana. Figura yan ang isa sa mga kampo ni Salud na inutusan niyang humanap at humabol sa anak ko. Pucha! Oo nga! Aswang yan, pare! Sigurado ako! Sinasabi ko na nga ba eh. Tay, nasaan ho yung hintura? Diyos ko, kailangan natin magpahay dun para hindi niya tayo maamoy. Uli na, anak. Alam na niyang dito tayo nagtatago. Mukhang kahit pala itong si Rosenday, tinitiktikan din nila. Pasensya na kayo. Hindi ko gustong mahanap nila kayo rito. Hindi na para sisihin kita. Talagang hinahanap na nila ako. Kaya hindi talaga malabong matuntun nila kami rito kahit hindi pa kayo nagpunta. Natatakot na ako. Ayoko na ng ganito. Huwag kang umiyak dyan, oy! Kami bahala sa'yo! Teka pare, anong ginagawa mo? Bakit mo ako hinihila? Ano pa? Di tataboy natin ang aswang na yan. Dalawa tayo, isa lang siya. Kayang-kaya natin yan. Pera muna ako nito, Mang Joey, ha? Bigla na lang hinugot ni Tinoy ang isang bolo na nakasuksok sa gilid ng isang lumang aparador sa likuran ni Paula. Nagulat pa ako dahil hindi ko yun napansin doon kanina. Talagang matapang ang kaibigan kong yun. Bata pa lang kami, sanay na siyang makipagbasag ulo sa tuwing may makakaalitan siya. Lalo na at maiksi rin ang pasensya niya. Pero hindi ito ang tamang pagkakataon para maging padalos-dalos kami. Kailangan bawat kilos namin, pinag-iisipan namin, lalo na at hindi pa namin alam kung anong kakayahan ng kakalabanin namin. Pare, tara na! Teka, Tinoy, ibang kutob ko eh. Mukhang hindi isang aswang ang nasa labas. Pare, hindi mo ba naririnig yung mga yabag sa bubungan? Napapalibutan nila tayo. Ay, Diyos ko. Totoo ba yan sinasabi mo, iho? Kumalma lang ho kayo, Tia Senda. Hindi basta-basta mapapasok ng mga aswang na yan ang bahay na ito hanggat wala silang paintulot mula sa may-ari. Paano ka naman nakakasigurado dyan, Kevin? Mahina na ang bahay na to sa sobrang kalumaan. Madali lang nila itong masisira kung gugustuhin nila. Kung totoo na papalibutan nila tayo. Huwag kayong mag-alala. Hindi nyo ba alam
na may kasabihan ng matatanda na ang loob ng ating tahanan ang pinakaligtas na lugar laban sa lahat ng masasamang elemento. Kung minsan, mas ligtas pa tayo dito kaysa sa loob ng simbahan dahil dito, hindi tayo basta-basta nagpapapasok ng mga mapagbalat kayo. Hindi gaya ng simbahan na bukas para sa lahat kahit sa mga nagpapanggap lang na sumasamba sa Diyos. Matapos kong sabihin yon ay narinig naming nagsimulang umalulong at mag-angilan ang mga nakapalibot na aswang sa bahay nila Paula. Ang totoo ay natatakot at kinikilabutan din ako ng mga sandaling yon dahil yon ang unang pagkakataon na nakaranas ako ng ganon kahit pa anak ako ng isang albularyo. Pero pinili ko na lang yung itago sa kanila dahil ayokong dagdagan ang kanilang takot. Mas kailangan naming maging matatag at matapang noon dahil alam kong oras na makita o maramdaman ng mga aswang ang kahinaan ng loob namin, gagamitin nila yon bilang pagkakataon para kumilos. Teka, ano yung mga inilalabas mong botelya, Kevin? Mga langis. Langis? Gawa ito ng tatay ko nung nabubuhay pa siya. Titignan ko kung anong pwede nating magamit. Ano namang magagawa niyan laban sa mga aswang? Hindi ko pa alam. Pero may orasyon ang bawat isa sa mga langis na to. Ang iba rito, meron ding epekto gaya ng mga agwa bendita laban sa masasamang elemento. Pero meron din ditong maaaring magsilbing lason para sa kanila. Nakasulat yan dito sa maliit na libreta ng tatay ko. Miss, sabi ko naman sa iyo, di ba? Pagdating sa mga pangontra, magaling tong kaibigan ko. Pagtiwala ka lang at manood. Nagsimula akong buklatin ang maliit na libreta na inilapag ko rin sa mesa para maghanap ng kung alin sa mga dala kong botelyang may langis ang pwede naming magamit. Bago pa lang din kasi akong natututo talagang gumamit nun dahil hindi ko nga yan gaanong pinagtutuunan ng pansin nung buhay pa ang tatay ko. Napilitan lang talaga akong sumunod sa yapak niya dahil maraming mga tao ang lumalapit sa akin para humingi ng tulong para sa kanilang mga karamdaman. Buhat nang mawala ang tatay ko. Hindi naman maintindihan ang mga nakasulat dyan sa libreta eh. Ano bang tawag din sa mga simbolong yan? Sinaunang baybayin yan. Magaling kasi dyan ang tatay ko. Yan talagang ginagamit niya sa pagsusulat ng mga orasyon. Dahil yan din daw ang ginagamit ng mga babaylan noon. Oo nga. Palagi ko nga nakikitang ginagamit ni tatay at Mang Arnaldo yan. Talaga? Ngayon ko lang nalaman ng tungkol dyan ah. Ayun. May nakita na ako. Itinaas ko ang isa sa mga botelyang inilapag ko sa mesa kanina. Kulay berde ang langis na yon at ayon sa libreta ng tatay ko ay mabisa raw yon na pantaboy ng mga nilalang ng dilim dahil ang amoy daw nun ay may kakayahang sumunog sa kanilang mga baga. Oras na malanghap nila yon. Naglagay ako ng kaunti sa palapulsuhan ko, ganoon din sa likod ng mga tainga. Ginawa mo namang pabango yan. Tama ka. Dahil gaya ng karaniwang pabangong ginagamit natin. Mabilis ding malalanghap ng mga aswang ang amoy nito sa tuwing dadaloy ang ating dugo sa mga pwestong ito ng ating katawan. Wow! Ganun pala yun. Kahit ako, ngayon ko lang din nalaman. Pahingi nga, pre. Maglalagay din ako. O sige, eto. Pati ho kayo, Mang Joey, Josenda, Paula. Sige. Halata ko sa mukha ni Paula na namangha siya sa sinabi ko. Lalo na nang pagkatapos naming makapaglagay ng langis na yon ay napansin naming bigla na lang nawala ang mga aswang sa paligid ng bahay. Naririnig pa rin namin ang mga huni nila pero mas malayo na yon sa pagkakataong ito. Tila nag-iiyakan din sila na halatang nasasaktan sa epekto ng nalanghap nilang lason. Napakahusay talaga ni Arnaldo. Hindi tayo malalapitan ng mga aswang dahil sa langis na ito. Hindi po tayo pwedeng magpakakampante, Tia Senda. Ang langis na to, gumagana lang to sa mabababang uri ng aswang. Siguradong hindi ito gagana sa kagaya ni Madre Salud na may kakayang pumasok at maniraan sa kumbento. Siguro, nag-utos lang ang punong madre sa ibang uri ng aswang na nasa ilalim ng ranggo niya para sundan tayo. Tama ka, pare. Mga alagad lang niya yung nakapalibot sa atin kanina. Mga utusan. Sigurado akong hindi siya basta-basta lalabas ng lungga niya. Oo,
Kaya wala talaga tayong ibang pagpipilian kundi puntahan siya doon. Doon na kami nagpalipas ng gabi kina Paula. Kahit papaano nakatulog naman kami. Kahit na medyo kinakabahan kaming lahat na balikan ulit kami ng mga aswang. Bago sa akin ang lahat ng nangyayari kaya hindi ko pa makuhang maging ganoon katapang. Nagkataon lang ng mga panahon na yon na talagang matindi ang kagustuhan kong mailigtas ang kapatid ko. Kaya kahit nangingilabot ako, isipin ko pa lang na haharap ako sa isang halimaw, nagagawa ko yung tiisin. Ano Paula? Malayo pa ba tayo? Medyo. Kailangan makalampas muna tayo dito sa matarik na daang to bago tayo makarating sa kumbento. Totoo palang sinabi mo. Hindi nga mapapasok agad ng kung sino-sino ang lugar na to. Tamang-tama talaga tong maging lungga ng isang halimaw na gaya ni Salud. Oo nga. Eh ano ba kasing naisip ninyo ni Karen at pumasok kayo sa kumbentong yun? Hindi ko alam. Ang totoo, hindi ko naman gusto maging madre. Ganon? Eh bakit pumasok ka sa kumbento? Dahil sa kapatid ko, siya talagang unang may kagustuhang makapasok doon. Pero bigla na lang siyang nawala. Ang ibinalita lang sa amin ng mga tao sa loob ng kumbento, tumakas daw siya at pakipagtanan sa isang lalaki. Pero hindi kami naniniwala ni tatay doon. Dahil di naman ganun ang kapatid ko eh. Bata pa lang siya gusto niya lang maging madre. Kaya imposible ang sinasabi nila. Iyon ang dahilan kaya pumasok ako at napilitan magmadre. Gusto ko lang talagang alamin ang tunay na nangyari sa kanya. Pero di ko akalain ganun ang matutuklasan ko. Tama. Dito na nga yun. Ito na nga yung kumbento. Pero bakit ganito? Bakit iba na yung itsura dito? Sigurado ka ba Paula? Parang hindi naman kumbento yan eh. Para yung mansyon ng vampira sa mga pelikula. Luma, kupas, nababalutan ng mga ugat at gumagapang na halaman. Hindi naman ganitong itsura dito nung pumasok kami noon. Ang totoo, mukha talaga tong kumbento. Sa totoo lang, mukha tong paraiso noon. Mukhang nilinlang nila kayo gamit ang orasyon, Paula. May mga orasyon kasi na may kakayahang baguhin ang itsura ng isang lugar sa paningin ng isang tao. Tagabulag ang tawag ni tatay sa ganun. Yun siguro ang dahilan kung bakit walang naghihinalang may kakaiba sa lugar na to. Kahit na nasa liblib na lugar at maraming kahina-hinalang nangyayari sa loob. Kaya pala hindi kumukulo tong hintura ko eh. Kahit na nasa malapit lang ang aswang pare. Teka, bakit nagagawa ko na makita ang totoong itsura ngayon? May ginawa ka ba para kontrahin ang orasyon, Kevin? Wala. Yung botelyang nakakwinta sa'yo ang dahilan. Pangontra yan sa mga tagabulag. Pero may kakayahan din niyang itago ang amoy mo laban sa mga aswang. Gaya ng hintura. Hindi sila basta-basta maghihinalang may nagmamanman sa kanila dito sa labas. Bumaba kami ng sasakyan. Maingat kaming nagmasid sa labas ng sinasabi nilang kumbento. May malaki at mataas na tarangkahang gawa sa bakal sa harap noon pero nakikita pa rin naman namin yung loob mula sa pwesto namin. Nagtatago kami sa sanga ng isang malaki at mayabong na puno sa tapat noon na parang mga kawatan. Mula doon ay natatanaw namin ang mga nobisyang nag-uusap sa isang maliit na parang hardin sa harapan ng kumbento. Si Karen! Hoy! Ano ka ba? Huwag ka maingay. Baka marinig nila tayo. Pasensya na. Nakita mo si Karen? Nasaan siya? Ayun, yung nakaupo malapit sa estatwa. Si Karen yun. Hanit pare. Ang ganda pala ng kapatid mo. Literal na napanganga si Tinoy nang makita namin si Karen. Totoong sobrang ganda niya. Kamukha niya si Nanay at Tia Rosenda noong kabataan nila. Pagkakita ko pa lang sa kanya, naramdaman ko na agad noon ang tinatawag nilang lukso ng dugo. Pero kahit medyo malayo ang pwesto namin noon ay halatang halata ko kay Karen na hindi maganda ang lagay niya. Nakatulala lang ang kapatid ko, putlang-putla at nangangayayat ang katawan. Maya-maya nakita namin na may ilang mga kapwa niya nobisya ang
lumapit sa kanya at inubutan siya ng pagkain pero tinabig niya lang yon at pinagtutulak niya ang mga nobisyang lumapit sa kanya. Natapon ng pagkain. Dahil doon parang napiko ng isa sa mga nobisya at dinampot yung nalaglag na pagkain. Pagkatapos ay pilit yung isinalpak sa bibig niya. Putya! Pare, sandali! Anong gagawin mo? Hindi ka pwedeng sumuko doon. Putya, pare, kapatid ko yun. Hindi mo pa nakita kung anong ginawa nila sa kanya? Kalmahin mong sarili mo, pare. Di ba ikaw nagsabing huwag tayong magpadalos-dalos sa kilos natin? Tiisin mo munang galit mo. Baka lalo mapahamak si Karen kapag kumilos tayo ngayon. Diyos ko, ang demonyeta. Lumabas na ng tungka niya. Ano? Anong sinabi mo, Paula? Yung babae na kabelong puti. Siya ang demonyo nagpapanggap na banal. Si Madre Salud. Nagulat na lang kami ni Tinoy nung bigla na lang parang nawala sa sarili si Paula. Dahil doon, napilitan na talaga akong pumayag na bumalik sa kanila. Yakap-yakap ni Paula ang sarili niya habang nasa biyahe kami. Mabuti na lang din at mukhang walang nakasunod na aswang sa amin dahil tirik na tirik pa ang araw. Hanggang sa makauwi kami, halata pa rin ang pangangatal ni Paula. Ramdam naming may bumabagabag sa kanya kaya naman agad ko siyang kinompronta. Paula, umamin ka nga. Bakit ba ganyan ang reaksyon mo? Ano bang nangyayari sa'yo? Teka, ano ka ba? Huwag kang umiyak. Patawarin niyo ako, Kevin. Ali Rosenda. Iha, ano bang nangyayari sa iyo? Halika, uminom ka muna ng tubig. Patawad sa inyo. Patawarin niyo ako. Ako anday na ako bakit hindi ko na siya binalikan sa takot na baka mahuli nila ako ulit. Trinidor mo ang taong nagligtas sa'yo, Paula? Napakasama mo naman yatang kaibigan. Huwag niyo sanang pagsasalita na ganyan ng anak ko. Wala kayo sa sitwasyon niya. Isa pa, baka nakakalimutan ninyong nasa pamamahay pa rin namin kayo. Ay, hayaan niyo na po. Tama lang naman ang sinabi niya. Tama lang na pagsalita nila ako na masakit. Dahil totoo namang ipinahamak ko si Karen para sa kaligtasan namin ng anak ko eh. Patawarin niyo ako, Kevin. Patawarin niyo ako, Aling Rosenda. Wala na rin namang magagawa kung sisisihin pa kita, Paula. Ang gusto kong malaman ngayon ay kung handa ka pa rin bang tulungan kami para mailigtas ang kapatid ko. Huwag kang mag-alala. Dahil ipinapangako ko sa iyo na hindi kita pababayaan. Kayo ng anak mo, kung sakaling magdesisyon kang tulungan kami. Oo, Kevin. Sige. Kung yun lang ang paraan para makabawi ako sa inyo, sige. Ano kailangan kong gawin? Ipapain kita laban kay Madre Salud. Ano? Ano ka mong balak mong gawin sa anak ko? Napatayo si Mang Joey sa pagkabigla. Ramdam kong nagpantig ang tenga niya sa sinabi ko pero ni hindi man lang ako natinag. Nakakuyom ang kamao ko habang nagpapatuloy ako sa pagpapaliwanag. Ipinakita ko sa kanila ang determinasyon ko. Nang makita ko ang kapatid ko sa ganoong kalagayan, parang nabura lahat ng takot na nararamdaman ko sa sarili ko. Para bang lahat ng haharang sa akin, kaya kong salingin para sa kanya. Kaya wala na akong pakialam kung magagalit sila sa sinabi ko. Yun lang ang paraan para mabawi ko ang kapatid ko. Dahil kung hindi makikipagtulungan sa akin ang anak nyo, mapipilitan akong isuplong na lang siya. Pasensya na kayo. Pero pareho lang kami ng pinaglalaban. Siya para sa anak niya. Ako para sa kapatid ko na nagsakripisyo para mailigtas siya. Ba't talagang... Tama na ho. Sige, Kevin. Pumapayag ako sa gusto mo. Basta protektahan mo kami ng anak ko, ha? Pangako, Paula. Hindi ko kayo pababayaan. So anong plano, pare? Babalik ba tayo ulit doon? Tapos makikipagkasundo tayo sa madring aswang na yon? Hindi, pare. Masyadong magiging halata kung ganun ang gagawin natin. Pagkatapos nila tayo makita kanina, sigurado akong pupuntahan ulit nila tayo.
Papalag tayo ng konti tapos saka ako makikipagtransaksyon sa kanila. Kailangan natin gawin yon para hindi nila mahalata na may plano tayo. Inilahad ko sa kanila ang lahat ng plano ko. Talagang pinag-isipan ko yung mabuti para lang maisagawa ko ng tama. Lahat ng itinuro sa akin ni tatay noon, balak kong gamitin para lang hindi ako pumalpak. Maagang nagpahinga ang lahat pero nung gabing yon, hindi ako dalawin man lang ng antok. Naisipan kong lumabas ng kwartong ipinahiram sa amin ni Mang Joey pero paglabas ko sa bandang salas, nakita ko si Paula na nagbabasa ng libro sa silyang kawayan. Nilapitan ko siya. Gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog? Masama sa buntis ang nagpupuyat. Kung makapagsalita ka dyan para hindi mo ko balak na ipain sa aswang ha. Pasensya ka na, Paula, ha? Wala na kasi akong ibang maisip na... Ano ka ba? Naiintindihan ko. Binibiro lang naman kita eh. Huwag kang mag-alala, Paula. Hindi ko kayo pababayaan ng anak mo. Pangako. Ililigtas ko lang si Karen. Alam ko. Naniniwala akong gagawin mo yan, Kevin. Alam mo nung nakita ko kung gaano ka kadeterminadong iligtas si Karen, talagang nahiya ako eh. Maswerte ang kapatid mo sa iyo kahit na kailan eh. Di pa naman kayo nagkasamang dalawa. Pinatunayan mo sa akin na ganun dapat ang magkapatid. Sana, naprotektahan ko rin ng ganyan ang kapatid ko nun. Kaya nga ganun ko nalang kagustong protektahan tong baby ko eh. Gagawin ko sa kanya hindi ko nagawa dati. Matanong ko nga pala, Paula. Nasaan ang ama ng bata? Hindi ko alam. Anong ibig mong sabihin? Di ka ba niya pinanagutan? Ang totoo, Kevin, wala naman akong nobyo eh. Galing ako fiestahan noon sa kabilang bayan. Hindi ako sanay uminom ng alak. Pero sa sobrang problemado ko sa pagkawala ng kapatid ko, uminom ako. Tapos nang magising ako, nasa loob na ako ng isang kubo. Walang saplot. May nanamantala sa akin habang wala ako sa wisyo. Ano? Hindi ko akalain na ganoon pala kabigat ang pinagdaraanan ni Paula nung mga panahong yon. Bigla na lang akong nakonsensya na dumagdag pa ako sa paghihirap niya sa kagustuhan kong iligtas si Karen. Pasensya na, Paula, hindi ko. Ano ka ba, Kevin? Wala ka namang kasalanan kaya huwag kang humingi ng tawad. Hindi ka dapat panghinaan ng loob. Ngayon pa, nabuo ng plano natin. Hindi ko naman alam na ganyan pala katindi ang pinagdadaanan mo, Paula. Kung alam ko lang na... Hindi ko itinuturing na pagkakamali na ibinigay sa akin ng Diyos ang anak ko, Kevin. Sa totoo lang, pakiramdam ko, siyang sumagip sa akin. Oo, masakit ang nangyari sa akin pero gusto kong tingnan yun bilang isang pagsubok na pwede kong lampasan. At ang anak ko, siya ang kapalit ng lahat ng paghihirap ko yun. Siya ang panibagong buhay ko. Kung sino man ang gumawa nun sa'yo, gago siya. Pero ngayong nalaman ko lahat ng to, may panibago akong dahilan para hindi magpatalo sa aswang na yon. Ako nang bahala sa inyo. Tinoy, bakit bigla ka nalang bumalikwas ng bangon sa higaan mo? Gabi na. Saan ang punta mo? Lalabas ako. Dito lang kayo. Naramdaman mo na rin sila, pare? Oh, pre. Akala ko, hindi na darating ang mga yan eh. Hindi rin talaga nila kaya magtiis ng matagal, ano? Mga patay gutom. Hinugot ni Tinoy ang itak na nakasuksok sa kanyang tagiliran. Buhat ng mapadpad kami sa probinsyang yon, talagang sinigurado ni Tinoy na anumang oras ay lagi siyang handa sa mga pwedeng mangyari. Nang maglakad siya papuntang pintuan, sumunod ako agad sa kanya. Hindi itak ang hawak ko, kundi buntot pagi at mga botelyang may lamang pangontra kung sakaling hindi umayon sa gusto ko ang mangyayari. Paglabas namin ng bahay, nakita ko agad ang isang kumpol ng mga hubot-hubad na nilalang na nakadapo sa bubungan. Mga wangis tao, malalaki ang katawan, matatangkad
pero umaalingasawang amoy na nagmumula sa kanilang mga katawan. Langya, hindi pa yata naliligo tong mga to ah. Ang babantot! Ano ka ba, pare? Pinipikon mo naman ang mga yan. Baka mamaya, bigla na lang nila tayong sunggaban dito. Aba, di subukan nila. Tatanggalan ko sila ng ulo isa-isa. Pare, ano ka ba? Hindi yan ang napag-usapan natin, di ba? Oo na. Kapag sinugod tayo ng mga yan, susugatan ko lang ng konti para naman madala. Biglang nagpulasan ang mga aswang sa bubungan. Nakatingala kami ni Tinoy sa kanila at kitang-kita naming bigla nila kaming pinalibutan. Ang iba ay lumundag sa malalapit na puno sa paligid. Ang iba naman, bumaba sa lupa. Magkatalikuran kami ni Tinoy noon. Pinoprotektahan ng isa't isa habang umiikot kami sa gitna ng mga umaangil na halimaw na yon. Ang papangit pala talaga nila sa personal, pare. Totoo palang sinabi sa akin ni tatay noon. Sira, hindi lahat ng aswang ganyan ang itsura. Gaya ng sabi ni Paula, may mga aswang na nagpapanggap sa likod ng magaganda at maladyosa nilang mukha. Gaya ni Madre Salud. Ingat ka. Silang mag-ingat sa atin. Anak tayo ng mga taong umubos ng aswang sa lugar natin. Kaya dapat talaga silang matakot. Ang yabang mo talaga, pare. Aba, sinusubukan yata ako ng isang toprea. Bigla na lang inundayan ni Tinoy ng taga ang isa sa mga aswang na nagtangkang lumapit sa pwesto namin. Nadaplisan ito sa balikat at agad na nag-iigik sa sakit dahil doon. Napalingon ako kay Tinoy noon at nabasa ko agad sa kilos niya na nagpipigil siya. Kayang-kaya naman niyang tamaan ng malalayong aswang na sumugod kanina pero dinaplisan niya lang ito ng bahagya bilang pagsunod sa plano namin. Maya-maya bigla na lang naglinguna ng mga aswang sa bahay. Pati kami ni Tinoy napalingon din at nakita naming bahagya palang sumilip doon sina Paula. Nag-ingay ang mga aswang na parabang nagsasaya silang nakita nila sa wakas ang taong ipinunta nila doon. Kevin! Tinoy! Mag-iingat kayo! Huwag kang lalabas, Paula. Diyan ka lang. Ayos lang kami ni Tinoy dito. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nila mapapasok din sa loob. Dahil sisiguraduhin kong isang maling hakbang lang ng mga to, tatanggalan ko sila ng ulo. Oh, bakit aswang? Sige, lapit! Bakit hindi mo ako subukan? Halata kay Tinoy na talagang ginagalit niya ang mga aswang. Hindi ko na siya sinaway noon. Hinayaan ko siya sa diskarte niya dahil inaalala kong baka mahalata ng mga yon ang plano namin. Buti na lang at mukhang umagat sila sa pain. Maya-maya, isa sa mga aswang na yon ang dahan-dahang humakbang papalapit habang may iwinawagayway na bagay sa harap namin. Isang bestidang duguan. Ay, Diyos ko! Ay, Diyos ko po! Kay Karen ang bestidang niyan, Kevin! Yan ang paborito niyang bestida. Ang pamangkin ko! Kawawa naman ang pamangkin ko! Mga walang hiya kayo. Anong ginawa niyo kay Karen? Kumalma kayo, Aling Rosenda. Parang Kevin, hindi papatay si Karen. Tinatakot lang kayo ng mga to. Hindi nila papatayin ang nag-iisang alas nila. Lalo na at nasa atin pa ang gusto nilang makuha. Oh, Tingnan mo, pare. Tinuturo nila si Paula. Anong gusto nilang mangyari? nakikipag-usap sila, pare. Mukhang nahuhulaan ko kung anong ibig nilang sabihin. Ano raw ang sinasabi ng mga yan? Direktang imbitasyon yan. Ibig sabihin, gusto nilang ibigay natin si Paula sa kanila kapalit ni Karen. Pinapupunta nila tayo sa kumbento. Hindi ako papayag. Hindi namin ibibigay sa inyo si Paula. Papawiin namin si Karen sa amo nyo. Kahit anong mangyari! Nagpanggap ako na galit sa pahiwatig ng mga aswang kahit na ang totoo ay yun lang naman ang hinihintay ko. Yun naman talaga ang plano namin ni Tinoy. Ang sila mismo ang kusang magbigay sa amin ng permisong makapasok sa impyernong lungga na yon ni Madre Salud. Nakita naming ninisian lang kami ng mga aswang na parabang sinasabi nila na wala rin naman kaming ibang pagpipilian. Pagkatapos nun, ang mga aswang ay nagsimula ng maglakad paatras
nang hindi inaalis ang tingin nila sa amin ng kaibigan ko. Ganon pa man, hindi namin hinayaan ni Tinoy na mawala ang pagiging alerto namin hanggang sa magtakbuhan na palayo ang mababahong nilalang na yon. Umalis na ang mga aswang, Kevin. Oo, Paula. Wala na sila. Natakot ka ba? Hindi naman. Nakita ko kung paano niyo sila hinarap ni Tinoy. Kahit papano, nakakahinga na ako ng maluwag ngayon. Dahil alam kong kahit paano kaya niyo protektahan laban sa kanilang anak ko. Mabuti naman kung ganon. Siya nga pala, Paula. Ano yun, Kevin? Maganda ka. Bukas na bukas din. Babalik tayo dun sa kumbento. Teka, bukas na agad kayo pupunta roon. Agad na nabalot ng takot ang mukha ni na Paula, Mang Joey at Tia Rosenda sa sinabi ko. Mukhang nabigla ko yata sila. Pero huli na para bawiin ko pa ang sinabi ko. Naaawa man ako noon sa kalagayan ni Paula, wala kaming dapat na aksayahing oras. Oo nga naman, iho. Hindi ba ninyo paplanuhin munang maigi ang gagawin nyo bago kayo sumugod doon? Pasensya na ho kayo, Mang Joey, Paula. Pero ngayong kumagat ng mga halimaw na yun, kailangan kumilos agad tayo. Mahirap kung palilipasin pa natin ang pagkakataon. At isa pa ho, napagplanuhan na rin naman namin to. Hindi pa rin ako sigurado sa gusto ninyong gawin kasama ang anak ko. Paano ako makakasigurong magiging ligtas sa lakad niyong yan ang mag-ina? Wala naman ho kayong ibang magagawa kundi magtiwala sa amin, Mang Joey. Hindi ho namin pababayaan si Paula. Iuuwi ho namin siya ng ligtas dito sa inyo kasama si Karen. Pero Ay, ayos lang ho. Napag-usapan na ho namin ito. Pumayag na ho ako. Ipagdasal na lang po natin ang kaligtasan naming lahat. Sana hindi tayo pabayaan ng Diyos. Nang sabihin yun ni Paula, hindi ko napigilang lapitan siya. Alam kong natatakot siya, ramdam ko yun. Kaya naman hinagod ko ang likuran niya para aluin siya. Pagkatapos, naalala kong may ibibigay nga pala ako sa kanya. Dinukot ko mula sa bulsa kong isang kwintas. Pero sa pagkakataong yon ay hindi botelya ang pinakapalawik noon kundi isang espesyal na hiyas. Isang hiyas na binigay pa sa akin ni tatay noong nabubuhay siya. Isuot mo para hindi ka nakabahan. Ano to, Kevin? Hiyas yan. Isang hiyas na ang sabi ni tatay, may kakayahan daw na magbigay ng kakaibang init sa katawan ng kung sino man ang magsusuot niyan. Ang sabi niya, kapag daw hinawakan o dinampian ng isang masamang elemento ang balat mo kapag suot mo yan, pwedeng malapnos ang balat nila. Kaya lang gumagana lang daw yan kapag bilog ang buwan. Kaya hindi ko agad nasubukan. Wow! Totoo ba yan, pare? Astig ah. Ngayon lang yan magagamit. Kaya hindi ako sigurado kung talaga bang epektibo yan, pare. Pero galing yan kay tatay. Kaya may tiwala ako. Sigurado ka bang sa akin mo ibibigay ito, Kevin? Oo naman. Sa tingin ko, para sa'yo talaga yan. Sabi ko naman sa'yo, diba? Hindi ko kayo pababayaan ng bata dyan sa sinapupunan mo. Naks! Tatay na tatay ang dating mo, pare ah. Ikaw na lang din kaya ang tumayong ama ng dinadalin ni Paula pagkatapos ng lahat ng to. Ano? Alam mo ikaw, pare, sira ka talaga. Mamaya niyan, mailang si Paula sa pinagsasabi mo eh. Natapos ang gabing yon na magaan ang pakiramdam naming lahat sa kabila ng naging engkwentro namin sa mga aswang. Kinabukasan na mangyayari ang tunay na paghaharap namin sa kampon ng demonyo na si Madre Salud. Alam naming hindi yon magiging madali, pero naniniwala kami na poprotektahan kami ng Diyos sa gagawin naming pagsapit ng kinabukasan. Yun na lang ang pinakamatibay naming pinanghahawakan. Sinasabi ko na nga ba't hindi mo matitiis ang kapatid mo, batang albularyo? Halika.
Maupo ka at magkwentuhan muna tayo saglit. Hindi ako nagpunta rito para makipagkwentuhan sa'yo, Aswang. Nandito ako para sa kapatid ko. Dinala ko ng babaeng gusto mong makuha. Ibigay mo sa akin ang kapatid ko. Hindi ko inaasahang magiging ganito ka katuso, bata. Na magagawa mong traidorin ng ganun kabilis ang mga kasama mo para lamang makuha ang kapatid mo. Masasabi kong kahanga-hangang pagmamahal mo sa babaeng yun. Nakakainggit. Masyado kang maraming satsat. Akala mo ba madadaan mo ako sa ganyan? Nasaan ang kapatid ko? Tumahimik ka! Wala ka sa posisyon para utusan ako. Nasa teritoryo kita! Teritoryo? Kailan pa naging teritoryo ng isang halimaw na gaya mo ang kumbentong gaya nito? Nakakalimutan mo na ba kung ano ka? Halimaw! Biglang nagtayuan na ang mga balahibo ko. Nang pagkatapos kong sabihin yon, ay nakita ko kung paanong nangunot ng matindi ang mukha ng punong madreng si Salud na halatang napikon sa akin. Ganon pa man ay pinilit kong itago sa kanya ang nararamdaman kong kaba. Kailangan ko siyang galitin. Yun lang ang paraan para sa akin matuon lahat ng pansin niya. Nang sa ganon ay hindi niya mahalatang nagpapanggap lang na walang malay si Paula sa tabi ko. Bukod doon, paraan ko rin yun para i-distract ang sarili ko sa pangaakit niya. Hindi kasi nagkakamali si Paula nang sabihin niyang maganda nga si Madre Salud. Totoo yun. Mukha nga siyang Diyosa. Pero alam ko sa sarili kong hindi may tatago ng ganda niyang yon ang pagiging halimaw niya. Yun na ang araw na pinagplanuhan naming lulusubi namin ang aswang. Nasa labas si Tinoy. Nagkukubli at nag-aabang ng hudyat para lumusob. Kaya hindi ako pwedeng magkamali. Hindi kami pwedeng pumalpak sa planong yon. Hindi, patay kaming lahat. Aaminin ko, matapang ka, bata. Kahanga-hanga. Sayang lang at hindi mo magagamit ang katapangang yan laban sa akin dahil nasa akin pa rin ang alas. Huwag mo akong subukan, Aswang. Nandito lang ako dahil gusto kong tuparin ang hiling ng yumawa kong ina na magkakilala kami magkapatid. Ang kapatid kong kahit kailan, hindi ko pa naman nakakasama. Sa tingin mo ba talaga, oras na may ginawa kang labag sa pangalitan nating to, magdadalawang isip akong labanan ka? Isa kang ang tuso, batang albularyo. Tatay ko ang albularyo, hindi ako. Dahil isa lang akong hamak na magsasaka na gustong bumalik sa dati niyang buhay. Kaya tapusin na natin to. Ilabas mo ng kapatid ko. Masyado kang mainipin. Pero sige, ilabas ang bihag! Isa sa mga tauhan ni Salud na halata ko ring isang aswang ang lumabas mula sa isang sikretong pintuan ng kanyang opisina. Bit-bit nito ang isang babaeng may piring sa mga mata, ang kapatid kong si Karen. Pigil na pigil akong makaramdam ng kahit na anong lukso ng dugo nang makita ko siya noon. Ayokong mahalata ni Salud na apektado ako sa presensya pa lang ng kapatid ko. Halata kong minamatsyagan niya ako gamit ang matatalim niyang titig ng mga sandaling yon. Heto ng kapatid mo, bata. Ngayon, ibigay mo na sa akin ang pagkain ko. Anong nangyayari dito? Madre Salud, sinong kausap mo? Naku, pasensya ka na, iha. Hindi ko nabanggit sa'yo. Nandito ang kapatid mo para iligtas ka. Nakakatuwa, hindi ba? Halika, tanggalin natin ang piring sa mata mo para makita mismo ng iyong mga mata kung paano trinidor ng binatang to ang kaibigang pinilit mong iligtas noon para lang makuha ka niya. Hindi! Anong ginagawa mo rito? Kuya! Ako nga, Karen. Kuya! Saka tayo mag-uusap. Pagkatapos ng palitan namin to ng aswang na yan. Pero kuya, wag mong gawin to. Buntis si Paula. Hindi mo siya dapat ibigay kay Madre Salud. Umalis na kayo, kuya. Iwanan niyo na ako. Tumahimik ka! Huwag mong sirain ang usapan namin!
Isang malakas na sampalang nakapagpatahimik sa kapatid ko. Sobra ang pagpipigil ko ng mga sandaling yon para lang hindi ko sugurin si Salud dahil sa ginawa niya. Pinanatili kong walang reaksyon ang mukha ko sa nangyari. Ngumisi pa ako para lang ipagpatuloy ang pagpapanggap. Kahit na gustong gusto ko ng daluhan at alalayang makatayo si Karen. Masyado ka pa kasi maraming seremonya sa swang. Tapusin na natin ang palitang to nang makuha na natin pareho ang gusto natin. Nangangalay na akong kargahin ang buntis na to. Magsabayan tayo para makasigurado ako. Kuya, wag! Huwag mong gawin to! Pakiusap! Ganon! Sige! Maganda ka! Heto! Saluhin mo ang kapatid ko! Hindi pwede to! Paula, gumising ka! Ngayon na, Paula. Bigla kong hinablot si Karen nang itulak siya ni Salud habang si Paula naman ay mabilis na bumaba mula sa bisig ko at agad niyang niyakap ang halimaw. Suot-suot pa rin ni Paula ang hiyas na binigay ko sa kanya kagabi. Hindi yun napansin agad ni Salud kanina dahil nasa akin ang buong atensyon niya. Kaya naman, ganun na lang ang gulat niya. Anong ibig sabihin nito? Mga traidor! Hindi lang ikaw ang tuso, Salud. Hindi lang ikaw ang marunong gumamit ng kahinaan ng iba para makuha ang gusto mo. Ang balat ko! Anong nangyayari sa balat ko? Ang init! Bitawan mo akong babae ka! Lumayo ka sa akin! Masarap ba, Salud? Masarap bang ikaw naman ngayon ang natatakot para sa sarili mo? Ipaparamdam ko sa iyo kung anong hirap ang ipinaramdam mo sa akin. Pagsisisihan mong pinagtangkaan mong buhay namin ang anak ko. Hindi kayo magtatagumpay. Marami akong tauhan sa kumbentong ito. Hindi kayo makakatakas kahit na anong... Sa tingin mo ba, hahayaan namin maging sagabal ang mga tauhan mo sa plano namin, Salud? Hindi kami kasing tanga mo! Doon nanlaki ang mga mata ni Salud. Mula kasi sa loob ng opisina ay narinig namin ang hiyawan ng mga aswang niyang tauhan. Naggaya niya ay nagtatago rin sa loob ng kumbento. Mga nagpapanggap na banal. Gaya niya. Mga nagpapanggap na tagasilbi ng Diyos. Nang mga sandaling yun ay isa-isa na silang inuubos ni Tinoy. Parang nakawala sa koral ang kaibigan kong yun at dinig na dinig ko ang tawa niya habang pumapatay siya ng mga aswang. Mukhang matagal na niyang pangarap na sumunod sa yapak ng tatay niya. Yun nga lang ay wala talagang aswang noon sa lugar namin. Sa wakas ay nagamit din niya ang lahat ng natutunan niya noong bata pa siya. Hindi! Hindi ako papayag na ganitong maging katapusan ko! Hindi isang kagaya niyo lang ang papatay sa akin! Wala ka na magagawa, Salud. Hindi mo na matatakasan pang kamatayan. Ibig sabihin, pinano nyo lang ang lahat ng to, kuya? Oo, Karen. Pasensya ka na kung natakot ka kanina. Huwag ka mag-alala. Matatapos ng lahat ng to. Makakauwi ka na rin ng ligtas sa amin. Kung mamamatay ako dito, hindi ako papayag na mamatay mag-isa. Isasama ko ang babaeng ito! Talagang hindi mo pa rin ako titigilan, ha? Tinangkapasan ng hablutin ni Salud noon si Paula, pero bigla nitong hinubad ang hiyas na suot niya at isinubo yon sa nakangangang bunganga ng aswang. Tuloy-tuloy nitong nalunok ang hiyas, kaya naman ganoon na lang ang hiyaw nito nang umusok at halos malusaw din ang kanyang bibig hanggang sa kanyang lalamunan at ganon din ang kanyang tiyan. Karen, Paula, halina kayo. Tumakas na tayo rito. Pero hindi pa natin tuluyan na papatay ang aswang, Kevin. Huwag ka mag-alala, Paula. Hayaan mo na yan. Kailangan maialis ko na kayong dalawa ni Karen dito. Paula, halika na! Sige. Itinakas ko si Karen at Paula palabas ng opisina ni Madre Salud. Habang tumatakbo kami palayo, marami kaming nakasalubong na nobisya na hindi naman nagtataka sa nangyayari. Maging sila ay natatakot din dahil ang totoo ay marami na rin pala sa kanila ang nakakaalam ng totoong pagkatao ng kanilang punong madre. Pero natatakot din silang magsalita laban sa kanya dahil baka mapahamak din sila gaya ng ginagawa nito kay Karen. Isinama na rin namin sila sa pagtakas
Paglabas namin ay nakita namin si Tinoy. Nasa gitna siya ng napakaraming mga nakahandusay na aswang. Ni hindi namin maisip na siyang pumatay sa lahat ng yun. Pawis siya at halatang napagod. Pero nandoon pa rin sa mukha niya ang mayabang na ngisi. Pare, ano? Ayos ba? Oo pare. Ikaw lahat ang pumatay niyan? Oo naman. Wala ka bang bilib sa akin? Oo talaga. Nagyabang ka pa. Halika na. Teka. Paano si Salud? Patay na ba? Hindi namin sigurado. Pero iniwan namin siya nangihina na, Tinoy. Hindi pwede. Kailangan siguradong patay na siya. Bago tayo umalis dito, sandali, babalikan ko siya. Pare, itakas mo na sila. Susunod na lang ako sa inyo. Pero hindi pa man tuluyang nakakalayo sa amin si Tinoy. Napatingala kami nang marinig naming bigla na may lumundag sa bandang ulunan namin. Si Salud yun, na mukhang nagtatangkang tumakas sa kabila ng kalagayan niya. Kalunos-lunos na ang itsura ng dati napakagandang aswang na si Salud. Lusaw ang kalahati ng bibig. Halos butas na rin ang kanyang lalamunan at ganoon din ang kanyang tiyan. Abat, matibay pala talagang aswang na to ah. Laglag ng bituka, nakakatakbo pa. Mabilis lang para sa halimaw na yan ang magpagaling. Hindi dapat siya makatakas. Huwag kang mag-alala, miss. Akong bahala sa hayop na yan. Teka pare, anong gagawin mo? Kevin! Ang taas tumalo ni Tinoy! Naabot niya si Salud! Kulang na lang mapanganga kaming lahat nang makita naming nahablot ni Tinoy ang paa ni Salud na nakabitin doon sa bandang ibabaw ng estatwang pinaglundagan nito. Pagkatapos noon ay agad nitong ibinalibag ang aswang sa lupa. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, hindi namin namalayang nahugot na pala ni Tinoy ang itak sa kanyang tagiliran at sa isang iglap ay nagawa niya yung iwas-iwas. Namalayan na lang namin yon nang biglang tumalsik ang ulo ni Salud at tumalbog-talbog yon sa lupa. Sandali kaming natulala pagkatapos nun hanggang sa unti-unti ay napagtanto na rin naming lahat na sa wakas tapos ng tiyan. Hindi ka pa ba matutulog? Hindi pa naman ako inaantok eh. Siguro mahihirapan ako makatulog dahil sa mga nangyari. Natatakot ka pa ba? Konti na lang. Medyo kinakabahan na ako dahil baka may iba pang kasama si Salud at makabalikan pa nila kami. Talagang hindi malabong mangyari yun. Anong sabi mo, Tinoy? Kalat ang mga aswang sa lugar na to, Paula. Hindi malabong balikan kayo ng ilan sa mga kaanak ng napatay kong aswang. Oras na umalis na kami pabalik ng Quezon. Paano yan? Ano nang gagawin namin ni tatay? Yun ang gusto kong ipakiusap sa'yo, Paula. Sa inyo ng tatay mo. Ayos lang ba sa inyo na sumama sa amin pa uwi? Ano? Pero... Huwag kayong mag-alala, Paula. Hindi man ako mayaman. Komportable naman ang buhay namin sa sakahan. Kahit papano, hindi kayo magugutom doon. Hindi namin kayang iwanan na lang kayo rito sa ganitong sitwasyon eh. Kapag humupa ng lahat, saka na lang kayo bumalik. Sigurado ka ba, Kevin? Hindi ba parang nakakahiya na ikaw ang bubuhay sa amin ng anak ko? Mang Joey, tinulungan ho kami ni Paula na mailigtas si Karen. Maliit na pabor lang to. Kapalit ng pagsasakripisyong ginawa niya. Muntik na nilang ikapahamak ng anak niya yun. Pero ginawa niya pa rin. Pero ginawa ko lang naman yun dahil... Paula, please. Pumayag ka na. Sumama ka na sa amin. Pumayag ka na, Paula. Kasi kapag hindi, mapipilitan akong buhatin ka hanggang pauwi sa amin. Kahit na ang bigat mo. Ano? Sira ka talaga, no? Biro lang. Pumayag ka na kasi. Oo nga naman, Paula. Ayaw mo nun? Malay mo. Doon pa kayo magkain laban nitong kaibigan ko, di ba? Uy, ayan ka na naman pare eh. Aba, bakit Kevin? Ayos naman yun eh. Wala ka pa namang nobya, hindi ba? Sus, pati ba naman kayo, Chasenda? Ngayon ay sama-sama pa rin kaming namumuhay ng payapa dito sa probinsya. Yun na ang una at huling engkwentro sa aswang na dinanas namin dahil gaya nga ng sinabi ko, wala namang ganon sa lugar namin.
Naway nagustuhan niyo po ang kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayon, mga kapwa ko tagapakinig dito sa Kwentong Takip Silim. Maraming salamat po. At muli, ako ay si Kevin. Hanggang dito na lang po, Miss Anne. Mabuhay po tayong lahat.